Ito mga pinakamamahal na mga kapatid ang napaka linaw na inihula ni Propeta Daniel. At ito rin ang malaking malaking pagkakataon na nabasa ng mga pantas na lalaki. Kaya masasabi natin mga pinakamamahal na sinundan nila ang tala at meron silang layunin sambahin ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang salita ng Diyos ay naghari sa kanilang mga puso at ito ang kanilang sinunod. The Word of God made the wise men wise. And this led them to seek Jesus and let them to know Him more. The Word of God is powerful and made these wise men wise, not according to their own capability, but according to the truth and grace from Jesus Christ. In Thessalonians chapter 2, verse 13, we can read, "And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you have heard from us, you accepted it, not as the word of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in new believers." Purihin natin ang Panginoon sapagkat malaya tayo na kapag aaral ng kanyang mga salita at lalo tayo magiging matalino sa ating masigasig at matapat na pag-aaral nito. Ikalawa po, what made these wise men wise? To travel a long journey to an unknown place is not easy. For this, there are plenty of uncertainties. These men were just following the star. Sabi po, they were led by the star. Their guide in pursuing what they learned, their focus for what they believe, and the destination for what they hope for. Ano nagkaroon ng katangian ang mga wise men na ito? Nang mabatid nila ang salita ng Panginoon, nang sila'y puspusin ng banal na Espiritu, sila'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo na isisilang. Faith in God of the wise men made them wise. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. The wise men have one heart, one mission, one goal, to worship the King of the Jews, to see Jesus, our Lord and Savior, who was born in Bethlehem. And this pursuit was based on the Word of God, which led to the faith of the wise men to our Lord God Almighty. The wise men know whom they believe and what they believe. Napakahalaga mga pinakamamahal ng mga kapatid ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pananampalatayang nagbago ng ating buhay. Pananampalatayang nagkaloob sa atin ng matibay na pag-asa. Pananampalatayang nagturo sa atin ng pag-ibig. Naiibigin ang ating Panginoong Diyos ng ating buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas, at ibigin natin ang ating kapwa. Pananampalatayang nagpabago ng ating pag-iisip mula sa pag-iisip ng sanlibutan tungo sa kaisipan ni Kristo. Pananampalatayang nagpapakilo sa atin upang sambahin ang ating Panginoon at siya ang tanging luwalhatin sa lahat ng ating buhay. Ang pananampalatayang ito ay nagbigay rin sa atin na matapos tayong maligtas, ay nais natin lumago sa pananampalataya at maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pananampalatayang din ito ang nagdudulot sa atin na maging masigasig, naging alagad ng ating Panginoon at gagawa ng alagad ng lahat ng mga bansa. Mga pinakamamahal ng mga kapatid, purihin ang Panginoon sa ating pananampalataya. At ito'y kinakailang matibay, matatag, anuman
ang kalagayan natin, anuman ang harapin natin sa buhay nito. Ang pananampalataya ang nagpagaling sa maraming karamdaman. Ang pananampalataya ang nagpaawit sa atin upang ang ating mga puso at kaluluwa ay umawit sa Panginoon. At ang pananampalataya ang siyang patuloy na magtatagumpay upang marating natin at maabot natin ang nais ng Panginoon at masunod ang kanyang kalooban. At ang napakahalaga, kagaya ng binanggit ko, these wise men know whom they believe and what they believe. And for what they believe, they live it triumphantly. Namuhay sila sa pananampalataya. The faith in Jesus Christ made them wise. Ikatlo po, mga pinakamamahal. So we have the Word of God made the wise man wise. The faith in God of the wise man made them wise. At isang napakahalaga, ito po yung nais ng Panginoon na ating gagawin sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Ang sabi po sa ating paksang talata, sa Matthew 2, verse 10 and 11, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Imagine nyo mga pinakamamahal. At the very start on verse 1 and verse 2, the main purpose of the Magi, of the wise men, in following the star as they were led by it, is to know where is Bethlehem, because it was prophesied, and to see Jesus in his birth. And they took so many miles and many years bago nila marating ito. At ito na ang kanilang tagumpay. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Ano po ang nasa puso ng mga wise men na ito? Number 3 po. The desire to worship the living God of the wise man made them wise. The desire to worship the living God of the wise man made them wise. Tingnan po natin yung ang kanilang damdamin. Sabi po, they rejoice exceedingly with great joy. Wala nang katumbas. At natapos yon, there is a great joy. They would like to worship God. Ang nakita po natin doon, they opened their treasure. They offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Kaya na lamang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Ang Diyos lamang ang ating sinasamba, mga pinakamamahal. At si Jesus ay Diyos, Panginoon at tagapagligtas. The Word of God, the faith in God, will bring out our love and praise for our Lord God Almighty. This has been the purpose of these wise men, to worship Jesus Christ, the living God, for they knew, studied, and learned that the Messiah is God incarnate. These wise men worship Jesus Christ, for they know that Jesus is God, Lord and Savior, and they humble themselves before Him, and that made them truly wise. Mga pinakamamahal, nagtagumpay ang mga pantas na ito. At ang inihandog nilang kayamanan nila, ginto, kamangyan, at mira, ay napakalaking biyaya ng kanilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpupuri sa Panginoon. The wise men humble themselves before God and worship Him in spirit and in truth. And that made them truly wise.